Good day mga boss amo. So, mag-i-install tayo ngayon ng disc plate sa ating Honda Click. Kung hindi ako nagkakamali mga boss amo, ito ay 220 mm. Hindi ako sure mga boss amo. Basta ano siya, big disc para sa ating Honda Click 125. Ayan, meron na siyang kasamang bracket na pang big disc tapos bolts. So, ito, unang step, syempre tatanggalin natin yung gulong natin. So, sa kabila, 12 mm or 12 na range. Sa kabila naman, 14 na range or yabe. Yan, slowly lang ang ating pagtanggal. Smooth. Ang tagal na pala na itong video na ito mga boss amo. Sobrang tagal na ito. Buwan na. Ngayon ko lang siya na-upload. Ngayon ko lang in-edit mga boss amo. Yan, tanggalin natin yung kanyang axle or tapos matatanggal nyo na yung gulong. Yan. Angas pala ng mugs natin mga boss oh. Naka NLK na star mugs. Yan, sobrang angas no. Siyempre tanggalin natin yung ating stock na rotor disc. Yan, gamit tayo dito ng Allen wrench na may konting diskarte. Una is muna natin siya. Pukpukin muna natin yung mga bolts para magalaw yung mga nasa loob ng bolts natin. Para maalog mga kalakalawang. So after nun, gamit na tayo dito ng Allen wrench. Tapos T-wrench na 8 para may puwersa. Yun no. Kabila naman. Yun no. Next. Kailangan to may diskarte ka dito kasi pag hindi, mabibilog mo yung mga bolts. So, yun mga boss amo, tanggal natin. Smooth lang naman ang pagtanggal. At yan, makakalas na natin yung rotor disc na yan. At eto na mga boss amo, tanggal na po natin yung ating rotor disc. Yan mga boss amo, 4 holes po itong stock natin. So yung kakabit natin mga boss amo, 4 holes lang din po yun. Pero big disc na siya. Nung iba po kasi, ibang mugs, kailangan 5 holes. Pero maganda yung mugs natin kasi 4 lang din yung kanyang butas. Yun yung ating ikakabit mga boss amo. Napakaangas. Simple lang yan, no? Pero tingnan nyo naman, guys, di ba? May konting datingan siya. Kaysa yung mga mahal na disc, ito guys, medyo budget meal nga lang tong disc na to eh. Tapos ito yung ating ikakabit dito na bolts. Siyempre, bumili na rin tayo ng CNC sa online para maangas. Para partner. Salpak lang natin itong mga boss amo. Yun mga boss amo, pinapas forward ko na lang kapag hindi naman masyadong importante yung ginagawa ko dito. Para hindi sobrang haba ng video natin. Kasi medyo mahaba itong mga boss amo. So, ganito ko pala siya hinihigpitan ng manual. Ganito yung diskarte mga boss amo. Ayan, pinapakita ko lang po sa inyo. Kung gusto nyo pong gayahin or hindi, wala po tayong problema mga boss. Pero ang kailangan po kasi dito ay mahigpitan natin ng maganda yung mga bolts. So, di ba? Yan na agad mga boss amo. Pero pero mga boss amo, hindi pa tayo tapos kasi mahaba-haba pa to. Hindi lang po ganun kadali mag-install ng
big disc. Yan, kasi tatanggalin natin tong stock na ating caliper. Gamit tayo dito ng mga boss amo ng flower tools. Yan no. Kasi flower to guys special siya. Yan, hindi siya yung common. Ganito ko naman siya tinatanggal. Ganito naman yung diskarte. So, pukupuin muna natin mga boss amo para gulatin muna natin yung mga kalakalawang sa loob or yung mga umito. Yan, para hindi tayo mahirapan magtanggal. Kasi yung mga boss amo mahirap din po to, lalo pag na lost thread. Flower tools pa naman to. Kaya kailangan, bago natin siya puwersahin, sigurado tayo na makakalas natin. Kasi pag bumilog to mga boss amo, yun na. Tapos na ang laban. Problema na yun mga boss. Kaya yan, kailangan lahat ng lahat ng galaw natin dito ay medyo pinag-iisipan natin. Hindi lang yung bara-bara. Yan. Tulad nito guys, ito ng isa, mahirap din to tanggalin. Kaya dapat, lang din. Dapat, diskarte lang din talaga. Pero syempre sa mga expert dyan, basic na lang sa kanila to. Pero sa mga non-pro, sa mga gusto mag-aral, ay tamang-tama tong video na to sa mga boss amo. Kung mahilig ka magkali-kalikot ng mga motor. Kaya i-follow mo na ako or i-subscribe mo na ako mga boss amo. Thank you. At yan, mukhang matatanggal na natin tong ating caliper. Ang gagawin kasi natin, papalitan natin yung kanyang bracket. Kasi nga po, big disc na po yung ikakabit natin. Ayan, so, tanggal na po yung ating stock. At ito naman, kailangan naman nating ikabit yung ating bagong bracket para sa ating caliper. Kasama naman to dun sa binili ko. Kaya di na ako ng problema. Di na ako naghanap. Yan. Hindi ko kasi sure kung ano yung size ng disc ko eh. Hindi siya 220 kasi yung 220 alam ko maliit lang yun eh. Siguro mga mga boss mga 310 or 320. Yung size ng disc na to. Malaki kasi siya eh. Pero maganda yung mga boss maganda yung mga malalaking disc sa hydraulic na brake. Kasi ang ayon sa mga boss sa research ko, mas malakas mas mapapahinto niya yung motor kaysa dun sa maliit na disc. Kumbaga meron kasing science yun eh. Hindi ko na mapaliwanag mga boss pero yun nga, the more na mas malaki yung disc, the more na mas powerful yung brake natin. Yun lang. Hindi ko lang ma-explain kung paano nangyari yun. Kasi nakalimutan ko guys eh. Basta may parang science yun. Kung bakit ganun. Pero, based on my experience, sobrang lakas talaga ng preno ko sa harap mga boss nung nagpalit ako nito. Kaysa dun sa maliit palang disc ko. Kaya nga, pinalitan ko rin agad to eh. Kasi para, syempre, safety. May mga lugar dito na sobrang palusong. Kailangan natin ng malakas na preno. Lalo pag meron tayong angkas. Madalas ko pa naman angkas yung Lava Labs ko. Yung lablab ko na nasa Bicol ngayon. Kaya nakakalungkot ngayon mga boss kasi wala yung aking Bebe Labs. Pero yun, tuloy na natin tong ating vlog. Baka maiyak pa ako eh. Yan. So, ito nga, mahirap na nga siyang ikabit mga boss kasi na siya, big disc na siya. Kapag big disc na siya mga boss may hirap ikabit yung caliper. Kaya dapat dito, uunahin mo muna ikabit yung gulong bago mo ikabit yung caliper. So, hindi ko kasi ginawa yun. Ginawa ko kasi dito, yung ata yung caliper. Hindi ko makita kung nakabit ko na yung caliper eh. Mamaya malalaman natin. Okay, so hindi ko pa pala kinabit yung caliper natin. No? Isasalpak muna natin tong gulong natin bago natin ikabit yung caliper kasi meron pa tayong mga gagawing modification dito guys. Hindi po siya plug and play. Yan. Kaya yun, naigpitan ko na dito yung gulong tapos check natin
Yun, may free wheel siya mga boss amo. Tapos, next natin is, ito naman tayo, sa gilid mga boss amo. Kailangan po natin itong luwagan. Babarinahin natin ng konti kasi hindi natin maipapasok yung bolts. You know. Sablay po yung libreng bracket kaya kailangan natin i-modify ng konti. Tatabasin lang naman natin dito mga boss sa may bandang pataas para pumasok yung tornilyo kasi konting-konti lang naman yung yung nakatago. Yan. Kumbaga papalabasin lang natin yung butas para maisalpak natin yung bolts. Madali lang naman to. Ganun lang naman kasimple to. Yan, so ganyan lang mga boss, ganun lang yung gagawin natin. So after natin matabas yan at magiging okay din yan, mapapasok rin natin yung bolts. Yun mga boss amo, after natin butasan yan, after natin tabasan ng konti, masasalpak na natin yung stock na bolts. So yan na ipasok ko na siya. So gagawin na lang natin, isihigpitan natin mga boss amo. Yan. Tapos next na modified na gagawin natin ay eto. Tatabasan natin yung bracket ng stock caliper natin. So kailangan natin tabasin yan kasi may tinatamaan siya doon, di ko maalala kung yung bolts. Basta may tumatama kasi hindi makaikot yung gulong natin. Kaya ako to tinabasan mga boss. Yan. Ito lang naman yung modified natin dito. Simpleng-simple lang naman. So yun. Buti na lang na-edit ko na rin to ngayon guys. Thank you. Thank you sa akin. Sinipag rin ako mag-edit. At binigyan din kasi ako ng time ng aking lab na mag-edit. Kaya ito, ginagawa ko talaga. Kaya saan nyo marami tayong i-upload ngayon mga boss. Higop po na ako ng kape ko. Sarap. Sarap ng kape guys. Yan, inaano ko guys, tinatabasan ko pa siya. So, titignan ko kung hindi natatamaan. Ayan, so tapos na ako magtabas. Try natin kung kung masasalpak na natin dito. Yan, meron kasi yung tinatamaan dun eh. Kaya kailangan ko siyang tabasan. So, yun. Mukhang all goods naman na. Yan, inaano ko lang guys. Sinusukat ko lang. Kasi mahirap pala ipasok yung yung stock caliper. Mahirap siyang ipasok dito kapag naka-big disc na tayo. Ano nga yun mga boss eh, nagasgasan nga yung ko dyan eh, yung mags ko. Sayang. Nagasgasan nung sinalpa ko yung caliper kasi sobrang higpit. Ay, sobrang sikip. Yan, sobrang sikip nung pagsalpak. Kapag naka big disc na siya. Yan, kulang pa pala yung tabas ko kaya tinatabasan ko pa dito mga boss amo. Yan. Tabas-tabas lang. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa atin dyan mga boss amo, subscribe muna kayo sa akin ha. Tapos, abangan nyo yung mga video natin. Marami tayong ilalabas. Ilalabas na mga video. Pa-heart na lang din mga boss ng post ko. Thank you. Grabe, ang haba pala ng pagtatabas ko dito. Post ko na kaya, ikat ko na kaya. Sige, kakat na natin yung pagtabas ko. Yun mga boss amo, tapos ko na siya tabasan. So, ito, pumasok na yung bolts natin. Yan. Ito yung kasama dun sa rotor disc. Kasama rin tong bolts na to. Yan. So, tumatama pala dun sa natin. Sa extension natin. Kaya ako pala siya tinabas. Tapos, after nun, yan. All goods naman. Mahigpitan nyo naman yan. Actually, hanggang ngayon guys, ganyan pa rin yung preno ko. Sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo. Ganyan na ganyan pa rin yung setup ng preno ko. Kasi hindi ko pa naman binabago. Hindi ko nga masyadong maasikaso yung click. Kasi yung isa kong motor, yun yung yun yung doon ako naging busy. Kasi kinondisyon ko siya nung nag-Bicol kami. Kaya yun. Nakabalik naman na ako. Kaya ito, babalik ulit tayo sa pag-video at pag-edit. Yun ang pogi, mga boss amo. Grabe. Thank you sa panonood sa akin mga boss amo.
Grabe, oh. Bagay na bagay sa bike talaga, no? Kahit hanggang ngayon, mga boss, yan pa rin setup natin. Tsaka ang lakas ng preno kapag big disc. Yan, kung nakaklik kayo guys, try nyo na to, big disc. Sobrang angas ng forma din, no? Check natin guys, testingin natin. Yung lakas ng preno. Yan mga boss, kapit na kapit. Tapos bagong brake pad tayo, no? Napakasarap mag-rides niyan. Yun lang mga boss amo, matatapos na pala yung video natin. Thank you sa panonood, God bless, and follow nyo ako or subscribe nyo ako. Thank you!